Okay. Hui! Ganon. Hello, my dear! My dear Pisces! First 15 days of July. This is from July 1 hanggang July 15, 2024, and this is a general reading. Okay, so mag-reminder lang ako mga my dear Pisces. My dear Pisces, ang gagawin po natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading, okay? So, meron na tayong first card. Ano to? I am grateful for this spiritual lesson. I am grateful for this spiritual lesson. Okay. So, ang nakukuha ko, my dear, is you finally realize, my dear, bakit mo napagdaanan lahat yung mga bagay na yon? Yung mga bagay na posibleng tinatanong mo, bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Bakit ako yung napili na dumaan sa ganitong path? Bakit ako? And ang first 15 days of July is you are realizing you are realizing, my dear Pisces, na kaya pala, hinahanda pala ako dito. Okay? Punong-puno ka lang, my dear, ng pasasalamat, especially sa mga spirit guides mo, for giving you those hard and difficult tasks. Diba? Sa buhay mo. Okay? Tingnan natin, my dear, kung anong meron. Or else, baka meron ka pang pinagdadaanan, my dear, pero bago matapos ang first 15 days of July, magpapasalamat ka because, diba, marirealize mo pa rin kung bakit mo pinagdadaanan yon. Okay? Kumbaga, thank you at binigay mo sa akin itong pagsubok na to. Thank you at dito mo ako idinaan. Kahit na masikip at makipot at mabaho yung daan, diba, nilagay mo ako dito. Thank you. Let me see, my dear Pisces. Let me see. Okay. What is this? We have here, wow, energy of curse, hate. Actually, hindi ganun kabigat, my dear Pisces, yung nakukuha ko dito. Normally, pag lumabas to, ang bigat-bigat ng nararamdaman ko dito sa card na to. Pero I think, you are just thankful for your haters. Sa mga basher mo, sa mga tao na parang walang tiwala sa'yo, walang believe sa'yo. Kasi, posibleng nang dahil sa kanila, my dear, lalo kang nagpursige. Diba? Lalo kang talagang nanggigil na matapos yung... Ayokong gamitin kasi yung term na patunayan kasi parang hindi mo dapat pinatutunayan yung sarili mo sa kahit kanino. Pero I think, nang dahil sa kanila, lalo kang, alam mo yun, lalo ka talagang nanggigil, my dear Pisces, no? Yung energy ng curse is more on hate, no? Kasi pag hate ka ng tao, ang dami-dami nga na sinasabi sa'yo. Pangit ka, mamatay ka na, huwag ka sanang yumaman, yung mga ganon. Kasi galit nga sa'yo. Pero nang dahil doon, my dear, lalo kang nagpursige. And then dahil siguro din doon, kaya ka nandoon sa sitwasyon mo ngayon, di ba? So, you are just thankful sa kanila, sa lahat ng haters mo, sa lahat ng basher mo, my dear Pisces, because nang hindi dahil sa kanila, wala ka kung nasaan ka ngayon. Okay? Next, my dear Pisces, and of course, nandyan pa rin sila, hindi sila mawawala. Sabi pa nga nila, once na dumaloy na sa dugo mo ang pagiging hater and basher, hanggang sa huli ng hininga mo, hater and basher ka talaga. Okay, we have here 2 cards. Lucky. See?
Jackpot! Okay? So, posible, my dear, na meron ka mga blessing na marireceive sa first 15 days of July. And of course, nang dahil doon, lalo na naman sila magagalit, my dear. Kasi nga, you are lucky. Guess what? Next natin over here is energy ng real estate. Wealth, investment. See? So, sabi ko nga sa iyo, my dear, posibleng you are thankful nang dahil na-overcome mo yung mga haters and basher sa buhay mo. Pero hindi ko rin inaalis na dahil meron kang marireceive sa first 15 days of July, maglalabasan na naman sila. Kasi ayaw nila yan, my dear Pisces, na nagkakaroon ka ng wealth, ng investment, ng lucky, ng jackpot. Ayaw nila yan. Gusto kasi nila, sila lang. Ikaw, hindi pwede. Ganun yun. Okay? So, dagdagan natin yan, my dear. May nag-separate na card, my dear, may nahulog. Okay, we have here the Ace of Pentacles. May parating na pera sa'yo, my dear. May parating na pera sa'yo. Okay? Malaki to, my dear. Talagang mag-iinit ang puwet ng iyong mga haters and mga basher, my dear. Talaga. You have here the Ace of Pentacles. First card mo yan, my dear, consider ko yan kasi nahulog siya. Okay, ibig sabihin, sinasabi ng ating mga spirit guides, my dear, na yan, my dear. Okay? So, mga my dear Pisces, meron sa inyong makakahit ng jackpot. Okay? May kinalaman sa mga fortune. Posible meron din makakakuha sa inyo ng reward, achievement, accomplishment. May kinalaman sa investment, wealth. Okay, posible meron mga pamana, meron makakabili ng lupa, meron makakapag-umpisa ng negosyo, makakapag-expand ng business, or there's a tendency, my dear, na baka meron ng mga sasahod. Okay, yun ang kukuha ko. Meron matatanggap na malaking pera. Okay? And of course, the haters. Sila ang highlight ng reading natin ngayon, mga my dear. No? The haters will always hate. We have here the energy of the Hierophant. Okay? This is more on a spiritual blessing para sa iyo, my dear. Okay? So, you will be receiving more on spiritual blessing. Ibig sabihin, your angels, your guide, okay, is gumagalaw-galaw, di ba? Moving, my dear Pisces, to bless you, no? With luck, with jackpot, kung ano-ano pa, my dear, na magaganda. So, bahala na. Tingnan na lang natin, no? Pero so far, the Ace of Pentacles and the Hierophant, maganda yung energy na yan. Okay? We have here the Three of Wands, energy of travel. Okay? So, meron mga magta-travel sa inyo, my dear. Nakukuha ko rin dito, my dear, na parang meron magta-travel at kakausap ng isang matanda. No? Baka meron kang bibisitahin na parang matanda. Baka nanay at tatay mo kakausapin mo, something like that. Pero meron ako nakukuha ang travel. Kung hindi mo man bibisitahin yung nanay at tatay mo or somebody na matanda, wala lang, baka magta-travel ka lang. So, expect mo yun, my dear. Okay? And meron ka ditong mana. So, posibleng baka yun ang pag-uusapan, yung may kinalaman sa mana. Okay? Kasi ang dami ng energy ng luck. Posibleng ma-hit mo yung jackpot, magkaroon ka ng investment, magkaroon ng mana, lahat ng, basta, yun na yun. Okay? So, let's go. Minsan kasi pag sobra ako nagsasalita, kung ano sinasabi ko, tapos hindi ko na maalala kung ano sinasabi ko. Kaya minsan pinipigilan ko yung bunganga ko, nakasasalita. Ganun. Kasi nag-overwhelm yung energy sa general reading, my dear. Okay? So, let's go, my dear Pisces. My dear Pisces. Okay. Pisces, okay, we have here the energy of the Sun card. Yung isang card dito, ilalagay natin partner ng Ace of Pentacles, okay? We have here the energy of the Sun card. Okay, sa energy ng Sun card, my dear, something new, something fresh. Okay? Yun na nga, yun yung mga lucky, yung mga jackpot, yung mga investment, yung mga pamana. So, ayan na yan, travel. Okay, meron ka bibisitahin na matanda. Yun ang nakukuha ko. Posible
your magulang, nanay, tatay, posibleng yung lola mo, or something na medyo may edad na, yun ang nakukuha ko over here. Okay, we have here the Knight of Cups. Okay. Ayan o, you will be sharing this blessing, my dear. You will be sharing this blessing. No? Kaya ka, my dear, pinagpapala because you are sharing the blessing. Okay? O kaya, you are sharing this blessing sa isang matanda. Yung matanda na yon ang parang nagiging lucky charm mo. Okay? Because this is the Knight of Cups. You will be offering yung blessing na yon, or posibleng vice versa. Yung matanda na yun ang mag-o-offer sa iyo ng blessing. Posible. Papamanahan ka niya ng something. Pero mas nauna kong nakuha, my dear, is posibleng magta-travel ka para makita tong matanda na to, or pupuntahan mo tong matanda na to para ikaw ang magbigay sa kanya ng blessing because naka-receive ka ng blessing. Or else, siya naman. Vice versa na energy. Okay? Pero guess what? Hindi natutuwa ang mga haters mo dito. Ayaw nila to. Kasi gusto nila gumagapang ka sa putikan. Kawawa naman, no? Okay, my dear Pisces. Let's go. Okay? We have here the Two of Sword. Sa energy ng Two of Sword, my dear, parang hindi ka makapaniwala dito sa energy ng Two of Sword. Okay? Parang hindi ka makapaniwala dito, my dear. Ang nakukuha ko, my dear, biglang nag-iba yung energy. Ang lakas ng energy ng matanda. Hindi ko alam kung anong inutos mo sa kanya at ginawa mo sa kanya. Pero kung ano man yung ginagawa ng matanda na yun sa buhay mo, my dear, it really doesn't matter kung nanay mo yan, magulang mo yan, sumangguni ka sa isang matanda na albularyo, espiritista, fortune teller, or something, nag-work yung dasal niya. Kaya siguro babalik ka doon para magpasalamat, magbibigay ka ng something, okay? Ibang energy yon. Pero, posible naman din magulang mo to kasi hindi clear yung energy kung bakit mo siya pupuntahan. Okay? Basta may kinalaman sa pera. Okay, let's go tayo, my dear. We have here the Four of Pentacles. Isang stack na energy, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, ang dahan-dahan ng uusad. Okay? So, in short, my dear, first 15 days of July is your starting point sa pagbabago ng buhay mo. Ibig sabihin, yung energy mo at saka yung energy ng buwan ay nagmamatch. And then, ang lakas ng energy na parang sa mga susunod pang mga buwan, my dear, ay parang ganito siya. There's a tendency na baka magtagal siya ng 3 to 4 months. So, kung 3 to 4 months, posibleng July, August, September hanggang October, na parang may mga nangyayaring mga swerte, milagro. Let us consider it, my dear, as milagro sa buhay mo. Okay? Like miracles. Okay? So, at least, diba, gumaganda na siya. We have here the energy of the Hangman and the Sun card. This is a really, really good sign, my dear, kasi, sabi ko nga ganun, fresh start, new beginnings, kasi matatanggal ka na sa energy ng Hangman. Okay? So, matatanggal ka na dyan sa, kung meron kang problema sa usapin ng pinansyal, kung hindi ka makakilos, hindi ka makagawa ng paraan, or pakiramdam mo parang super, super tight ng iyong buhay, meron mga nangyayari sa paligid mo na hindi mo maintindihan, my dear Pisces. Sabi ko nga ganun sa'yo, my dear, this is the time, my dear Pisces, na maiintindihan mo na kung bakit nangyayari sa iyo yung mga bagay na yon, bakit mo pinagdaanan yon, bakit may mga tao na galit sa iyo, bakit may mga haters and everything, bakit kayo ilinaan doon sa makipot na daan na yun, ang dami-dami naman na daan, bakit ibinigay sa iyo yung napakabigat na suliranin sa buhay, bakit pinakilala sa iyo itong tao na to. First 15 days of July, my dear, malalaman mo na siya lahat. And therefore, dahil binubuksan mo, my dear, ang iyong sarili na acceptance, is more on acceptance, nag-a-activate yung wealth mo. Yung swerte mo, my dear, ang nag-a-activate. So, expected mo na, my dear, na sa loob ng 3 to 4 months, starting from July, katakot-takot talagang blessing ang mangyayari sa iyo. You will be receiving reward. Yung iba sa inyo mag-hit ng jackpot, yung iba sa inyo makakabili ng lupa, yung iba naman sa inyo posibleng makaka-receive ng mana. Pero hindi ko talaga natanggalin na meron kang bibisitahin na matanda. Hindi ko alam kung anong connection mo doon sa matanda na yon. Posibleng magulang mo yon, nanay mo yon, tatay mo yon, or else baka pinagdadasal mo doon or inuutusan mo yung matanda na yon na bigyan ka ng swerte or something. Basta dadalawin mo siya. Okay?
So, bottom deck of the card, my dear, is the Queen of Wands. The Queen of the Manifestation. And the Page, okay? So, nakukuha ko dito, my dear Pisces, just use it very wisely. Okay, just use it very wisely kung ano yung marireceive mo na blessing kasi hindi everyday Christmas. Hindi everyday sunny day. Mag-imbak para sa tag-ulan, my dear. Para pag bumuhos ng ulan, bumagyo, may huhugutin. May emergency. Kasi hindi tayo laging swerte. Hindi laging kumakatok yung ganitong energy, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. But so far, this is going to last for 3 to 4 months. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Mag-click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!